Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Kami ay nagbebenta pa rin sa tabi ng kalsada. Ito ang The Chichester Halloween Special. Gusto mo ito? Halloween Special? Okay, sige, go. Oo, diba? Tayo parang Halloween Special tayo. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Sige, go. Tanong naman po ito, galing kay Shintuke. Walilo, Shinitsuke pala. Last po, boss, naniniwala ka po ba sa go with the flow na buhay? In a sense, not totally. Ang dahilan kasi, you have to have a purpose in your life. Kasi pag go with the flow, as in 100% go with the flow ka lang, oh, ice cream yummy. Ganda na itsura ko dyan, ha? Halloween special yan, ha? Hindi ako masyadong naniniwala sa go with the flow unless na lang siguro kapag laid back yung panahon. Halimbawa, panahon ng pagpapahinga, panahon ng pag-relax, panahon ng paglalamierda, panahon ng pagbabakasyon, yan, go with the flow ako dyan. Go with the flow ako dyan. Pero on regular days, I have my own purpose and I have my own destination. Hindi ako go with the flow. Okay lang sa akin na mag-go with the flow, okay lang din sa akin na hindi. It doesn't matter. Ang pinaka-bottom line, alam ko eksakto yung direction kung saan ako papunta. Minsan may mga pagkakataon, yung mga tao papunta rin doon sa direction ko. Minsan naman, ako kakontra ako ng mga tao. Halimbawa, tungkol doon sa opinion, tungkol doon sa tungkol sa opinion na naalala nyo si ano pangalan na to? Meron pa, umabot pa kayo. Good evening. Naalala niyo si Amin na lisensya mo? Ako, kontra ako sa halos lahat ng tao ron eh. Kontra ako sa halos lahat ng tao ron. Hindi ako go with the flow dun. Ang go with the flow ng mga tao ron, banata natin si Amin na lisensya mo eh. Pero hindi naman natin alam kung ano ginawa ng truck driver para mapalabas yung may-ari ng kotse na yun para hingin yung lisensya. Ang hinihingi lang naman lisensya eh. Gusto makita lisensya eh. I don't think there's anything wrong. Yun nga lang, bawal mag-apprehend. Ando na tayo doon sa konsepto na bawal kang mag-apprehend ng kahit na sino for whatever reason. Pero dirilikado niya yung buhay ng kabila eh. Siguro naman exception to the rule yun, 'di ba? Gusto lang naman makita yung lisensya. O ako ngayon, doon sa mga ganung panig, ka-counterflow talaga ako ron. Brother, hello. Counterflow ako doon sa ganung panig. Pero on regular days, okay lang sa akin mag-go with the flow. Okay lang din sa akin mag-counterflow. Ang pinaka-bottom line sa akin, simply, alam ko destination ko. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Jason Rosales, best, boss. Best? Sige, best. Ano ba yung best? Boss, meron pa po ba ngayon? Papunta po kami now eh. Punta kayo ngayon, dito. Mahabang parang barangay hall sa Honor Rizal. Ha? Yun nga lang, wala nang gulay pala. Meron na lang dito, karne, sabaw, at saka taba, at saka picture. Yes. Pinaka-highlight. Hindi highlight yun. Ang highlight dito yung binibenta natin siya. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Laup Dam. Sir, any advice if hindi maayos ang relasyon ng isang anak sa kanyang nanay at tatay dahil walang suporta sa kanilang anak? Di ikaw na lang sumuporta sa magulang mo. Diba? Hindi naman ang ibig sabihin ng maayos na relasyon kailangan pang, alam mo yun, yung konsepto na kailangan pera. Minsan yun ang hinihingi suporta ng mga anak, pera eh. Yung moral support, minsan pagka walang-wala talaga yung mga magulang eh, di ba? May mga ganong klase ng magulang, walang-wala. Ang kaya lang nilang ibigay, moral support. Lalo na kung alam mo yun, matatanda na sila. Diba? Alam mo, you have to consider na may mga talagang taong mga, alam mo yun, I will say, less fortunate, hindi pinalad. Tapos hindi rin nila alam kung ano ginagawa nila dito sa buhay. Kung ikaw, palagay mo, alam mo kung ano ginagawa mo rito sa buhay na to, palagay ko, ikaw na lang yung dapat sumuwato sa mga magulang mo. Diba? Ikaw na lang yung makapag-ayos sa kanila. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pera, ibig sabihin ng pakikipag-ayos eh. Yung konsepto lang ng good communication, malaking tulong na yun, malaking factor na yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Jerome Mercado. Boss, anong masasabi mo sa mga babaeng ayaw pa control sa relasyon? What I mean for healthy relationship? Kung healthy relationship at kumokontra sa healthy relationship, laglag mo na yan. Diretso. Ayaw talaga. As in talagang ginawa mo na lahat ng pakikipag-uusap, pakikipagkwento, bla bla. Lahat na ginawa mo na, friction talaga, laglag mo na yan. Masakit sa ulo yan. Maliban na lang, hindi mo alam yung direction mo, kaya ayaw niya magpa-control. Kasi sa madalas na pagkakataon,
Ang mga babae, pag nakakita ng clear direction yan, galing sa'yo, papakontrol naman yan eh. Maliban na siguro, Wonder Woman yan, na meron siya sariling direksyon. Pero tatandaan nyo, Pilipinas, tatandaan nyo, minsan sasabihin ko sa inyo, sana matandaan ninyo, walang bansa na dalawa ang presidente at walang kaharian na dalawa ang hari. Wala. Pili lang kayo, sino ba talaga may direksyon sa inyong dalawa? Nakanino ba talaga yung pinaka-end goal ninyong dalawa? Saan papunta yung relasyon ninyo? Importante yun. Saan papunta yung relasyon ninyo? Kasi hindi magkaintindihan minsan kung saan ba talaga papunta eh. Papunta ba sa financial freedom o papunta sa bibili natin lahat ng gusto natin ngayon? Hindi magkaintindihan eh. Hindi papunta kung papunta ba tayong langit o papunta tayo impyerno. Hindi magkaintindihan kung mag-aaway ba tayo, magbabati ba tayo. Ano ba talaga? Diba? Pagka ganun hindi magkaintindihan. Tapos sinubukan mo na lahat ng communication, talagang pumapalag talaga sa'yo si babae. Tapos Wonder Woman, pakiramdam niya, strong independent woman siya. E di ba bayaan mo siya maging strong independent woman on her own? Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Maliban na nga lang, ulitin ko, maliban na lang kung di mo alam kung ano ginagawa mo bilang lalaki. Siyempre, ang hirap mo magpasubmit sa'yo bilang lalaki na di mo alam yung ginagawa mo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni John Tong. Matanong lang, Sir Chi, nabasa mo na ba po ang Lesser Key of Solomon? Sa palagay mo, totoo ba kaya lahat yung entities na nakasulat o nakalagay doon o masasabi mo sa aklat na yun? Hindi naman kinikilala kasi ng Vatican at ng halos lahat ng religion yan Lesser Key of Solomon as parte ng Biblia. So I will put it on probability of fable kasi hindi rin naman natin alam kung sino sumulat yan eh. Hindi si Solomon ang sumulat niya kasi hindi nga kinikilala ng mga Hudyo yan eh. Kung si Solomon sana sumulat ng Lesser Key, sana kinikilala ng mga Hudyo yan. E bibiro mo, si Solomon na nagsulat, pinasa ngayon sa kanya yung mga libro ng mga propetang nauna sa kanya, e di kinumpile ngayon ni Solomon yung mga libro, di ba? So ngayon, kung kinumpile ni Solomon yung mga libro, isipin mo na lang, hindi sinama yun, yung Lesser Key. Ba't hindi sinama? Pinasa-pasa sa mga Hudyo yun eh. All throughout time. Ganun nangyari eh. Yung Torah, di ba? Yung Torah, hinati sa 5, bla bla, tapos naging Pentateuco. Genesis, Exodus, Levitico bilang Deuteronomio. Tapos nadagdagan ng mga sulat ng mga hari, sulat ng mga propeta, sulat ng mga hukom, etc. etc. Nagkapasa-pasa. Kung totoong si Solomon na may sulat niyan, ba't hindi kasama rin sa balumbon ng aklat na tawag natin Biblia? Hindi kinikilala ng mga Hudyo, hindi rin kinikilala ng mga Kristiyano. Ano kayo nalabas niyan? Lumalabas ngayon may possibility is inimbento lang yan, tapos ipinangalak kay Solomon. Ganun ang labas. Pero oo, nabasa ko na yun. Lesser Key. Meron ako nun. May detalye nga eh. Ano yung... Bitik na gusto mo sabihin. Oo eh. Hindi kasi pwede eh. Social media eh. Pero kung pupunta kayo rito, makipagkwentuhan kayo sa akin na maraming ganyan. Tangina, hindi nyo alam kung anong taba ng utak meron ako. Galing sa mga libro at galing sa mga bagay na nakita ko sa paligid. Kung pupunta lang kayo rito, hindi na, okay na, sige. Kahit hindi na para kumain. Kahit huwag ka na kumain, okay lang. Makipagkwentuhan ka sa akin, marami kang bagay na matututunan galing sa akin. Tapos nag-e-enjoy kasi ako, bisyo ko yung pakikipagkwentuhan sa mga tao eh. Bisyo ko yun eh. Lalo na pakikipagkwentuhan sa mga strangers. Yung mga strangers kasi mag-open up sa'yo ng mga bagay-bagay, na mga bagay na totoo, na nahihiya yung mga kaibigan mo na magsabi ng parehas na mga bagay na tungkol sa ganun. Yung mga strangers mag-open up sa'yo. Pero yung mga kaibigan, kadalasan mataas na guard niyan eh, kaibigan na yan eh. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Trey Cholo. Sir Chi, anong pong opinion nyo sa pag-dominate ng technology? Next generation, mawawala na po ba ang supernatural belief? I doubt. Kasi hardwired yan sa isip ng mga tao eh. Merong isang research tungkol dyan na merong isang parang straight jacket, kung di ako nagkakamali straight jacket, kumuha ng parang 100 tao yata, kung di ako nagkakamali, 100 tao, tapos binigyan ng presyo, kung magkano man, malaking pera, para suotin mo yung bulok na straight jacket. Halos lahat ng tao nagtaasa ng kamay kung willing sila suotin yun. Siyempre meron pa rin mga hindi, kasi bulok na straight jacket nga eh. Ngayon, dun sa mga nagtaasa ng kamay, may pot money kasi, may perang involved eh, di ba? Dun sa mga nagtaasa ng kamay, nung sinabi ngayon na galing sa parang killer yata yun, na puta, siraulong tao yung straight jacket na yun, dun sa mga nagtaasa ng kamay na willing tanggapin yung pera para suotin yung straight jacket, puta, nagbabaan sila ng kamay eh. Dahil lang dun sa konsepto na minsang panahong sinuot yun ng isang siraulo.
Tapos, as a conclusion nung mismong study na yon, sinabi nila na hardwired daw sa utak ng tao ang superstitious supernatural belief. Isa sa mga pruweba yun. Isa sa mga pruweba. At meron tayong studies niyan, kumpletong studies tungkol dyan. Hindi ako, syempre. Pero makikita nyo, nandyan naman, nasa Google naman yun, pag ginugel nyo yun eh. Yun ang sagot ko ron. Hardwired yan sa isip ng mga tao. Oo, eventually mag-dominate ng technology yung mga maraming bagay, maraming aspekto ng lipunan. Pero overall, duda akong kasi hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay with all the, alam mo yun, with all the advancements in technology that we have, yung cryogenics, hanggang ngayon hindi pa rin kayang buhayin ng technology ang mga patay eh. Imagine, willing to pay nga, merong mga taong willing to pay, including myself, para sa cryogenics, na ilalagay ka sa isang malaking tubo, tapos pupunuin ng liquid nitrogen, ipapadala yung katawan mo sa Amerika, tapos ipe-preserve doon until such time na dumating na yung technology na kaya na ulit buhayin ng technology ang mga tao. Yung mga patay na tao. Willing ako to pay para sa ganun. Pero syempre, wala pa naman akong ganung kalaking pera kasi milyon yung pinag-uusapan, hindi ito 100,000 lang eh. Kung 100,000 lang yan, tanganan, take my money. Matik yun, take my money. Pero syempre, you have to consider, mahal yung presyo. So, ayun, kahit willing to pay ako, hindi pa ako ngayon makapagbayad dahil nga sa sobrang mahal nga ng presyo ng cryogenics. Excited ako makita ko ang itsura ng kabilang buhay. Pero excited din ako na galing sa kabilang buhay, binalik uli ako rito, tas buhay uli si Chester. Pakinan yun lahat. Diba? Kinang-inan nyo, buhay uli ako. Motherfucker, I'm still alive! Diba? Yun. Pero curious ako, sir. Paano ka make sure na mababalik ka rin ulit sa buhay na hindi ka itatapong pag yung taong nag-preserve sa'yo doon namatay na rin, pero hindi pa rin nagagawa yung... May kontrata yun eh. May kontrata yun. Siyempre, hindi ko naman alam kung alam ng kontrata nun eh. May sinasabi sa Google, may sinasabi rin sa YouTube. I'm also doing my research. Pero siyempre, hindi mo naman alam yun until such time na nakipag-transaction ka na talaga sa kanila. Hindi pa naman ako nagre-reach out doon sa cryogenics company. Hindi pa nagre-reach out doon. So, hindi ko alam kung ano laman ng kontrata. Yan ang sagot ko ron. Tanong naman po ni Hans sa Bordo, Brother, open ba kayo sa araw ng November 1 and 2? Oo. Hindi pa ako mababa ang sales namin. Ang dahilan kasi sikat na influencer nga. Pero yung binibenta namin, puro take-out lang. Hindi kami makakapagpa-dining dahil sobrang daming tao sa sementeryo eh. Dito nakakapagpa-dining kami, ayos lang eh. So iniisip ko, baka ako, yung mga patapos ng pumunta, pwede. Sa gabi. Pwede, dito na lang tayo. Sige, I've made my decision. Dito na lang tayo. Hindi na tayo pupunta sa sementeryo. Dito na lang tayo. So, November 1, November 2, nandito po kami. Dito lang kami. Nandito kami sa mahabang parang Barangay Holangon, Rizal. Hindi kami pupunta ng sementeryo. I've made my decision ngayon lang. Kailangan ko kasing desisyonan yan one way or the other eh. Parehas naman tama yun eh. Nagkakatalo lang kung ano yung mas malaki sales eh. Ngayon, manghuhula ako sa magkabilang panig. Ayoko manghula. Eto, surefire. Meron tayo rito eh. Nandito na tayo gabi-gabi. So palagay ko, baka dumami yung pupunta rito. Baka. Kasi holiday yun eh. Diba? So, palagay ko, magkakaroon pa rin naman ng traction. O baka nasa mga sementeryo sila. Baka hindi nila tayo pansinin. Hindi ko alam. I wouldn't know. Pero there's only one way to find out. Magbenta tayo rito. Kasi kailangan ko kasing gumastos sa sementeryo eh. In case hindi nyo alam, kung sakali man pumuesto ako sa sementeryo, ang hinihingi sa akin is 5,000 pesos per night. 2 gabi. 10,000 pesos total. Hindi ko alam kung mahahabol namin yung 10,000 pesos total na clean profit para maibayad ko dun eh. Baka mag-abono kasi ako, ang hirap. Maingat din ako pagdating sa desisyon ako, doon yung napapansin, Pilipinas. Kasi kakabomba lang sa akin ngayon ng tubig, putang ina mo, 12,500 yung tubig namin, nabombahan ako. Putok yung tubo, di namin napansin, kapitbahay nakakita. Putok yung tubo, di namin napansin, kapitbahay nakakita. Ngayon, 12,500 ang tubig ko. Tangina, kala mo, may swimming pool eh. Putang ina, pagtingin ko, nanlabo yung paningin ko. Tangina, tubig mo 12.5 samantalang galing kami ng 2.5, nadagdagan na 10,000. Putang inang yan dahil sa putok na tubo. Ang sakit. Ang sakit. Tangina, malinis na nga sanang kita yun eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Alkine Pena. Paano po kung yung partner mo ay nag-open up sa ibang tao tungkol sa relasyon mo? Yeah. Sabi ni Steve Harvey, when you're in a relationship, romantic relationship, form a two-hand circle.
And you don't let your mommy in there, you don't let your pop in there, you don't let your biyanans in there. Inimbento ko lang yung biyanan. Pero alam mo, form a two-hand circle. As in, kayong dalawa lang. Hindi kayo nag-o-open up sa iba. Taka na kaletse yan, mag-open up ka sa iba. Kaletse yan, mag-open up ka sa iba. Maliban na siguro, ninong mo sa kasal, gano'n, ayos lang. Ninang mo sa kasal, okay lang siguro. Pero ang pinaka-bottom line nun, simple. Mas kayo lang yung nakakaalam ng mga problema ninyo, mas walang social media involvement, mas walang pag-open up sa kung sino mang putang inang Poncio Pilato na wala namang malay sa relasyon nyo, sa detalye ng relasyon nyo, mas tahimik ang buhay. Mas tahimik ang buhay. Sabi nga ng, commercial lang mashed potato. Mashed potato, mashed potato, mashed potato. Hindi yan commercial sa mashed potato. Ano bang commercial yun? Mashed potato yun eh. Ano ba yun? Mashed potato? Damit, sabon panlalaba yun eh. Talaga ba? Oo. Naririnig ko kaila, Ninong Ray eh. Mashed Naririnig ko potato kaila yun Ninong eh. Ray. Mashed potato daw. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Caitlin Kapulong Yamang. Ano pong masasabi niya sa mga lalaking walang respeto sa mga misis nila? Parang si Paano nun? Sino yun? Si... Tama. Lakas tama. Grabe. Meron. Brother! Hello! Oh! Siang Gaza! Putang ina! Dito si Siang Gaza! Di si Sian Gaza, sir. Good shit! Paano lang kayo dyan? Di si Sian, sir. Di ba? Biglang pumunta NBI dito, no? Hindi, gago ka kamukha ni Zian talaga eh. Di ba Zian yun? Ako na. Mineral eh. Ha? Siang Gaza? Di ba Siang Di si... Mamaya siya pumunta NBI. Sorry, ngingay ko. Nakalive pala tayo. Gago kayo. Sige, next question. Yun nga, ano masasabi mo sa lalaki walang respeto sa mga misis nila? Saan ang gagaling yun? Hanapin nyo kung saan ang gagaling yun. Misis, tanong mo kung bakit walang respeto sa iyo asawa mo. Tapos manahimik ka. May sasabihin yan. May sasabihin yan. Tanong mo, bakit parang pakiramdam ko? Maaaring mali ako, pero pakiramdam ko parang wala ka respeto sa akin. Saan nang gagaling yun? And then you keep your mouth shut. Tapos sa dulon-dulo nung statement niya, may sasabihin niya masasaktan na kalooban mo. And he's probably trying to pull anger out of you. So huwag ka magagalit. Tanong mo na diretso. Tanong mo na. Saan pa nagagaling yung... Matanong ko lang kita. Huwag sasama loob mo. Usap lang tayo level-headed. Saan galing yung pakiramdam ko kasi, maaaring mali ako. Pero pakiramdam ko, wala kang respeto sa akin. Tapos you keep your mouth shut. May sasabihin yan, masasaktan ka. Pero yun lang yung paraan para malaman mo kung bakit. Tapos, lahat ng sasabihin niya, sa pinakadulo, ang sasagot mo lang sa kanya, thank you. Susubukan kong baguhin. Minsan kasi, tangin mga babae, masyado kayo mga mabubunga nga eh. Ayun. Nakala ko Siang Gaza, hindi pala Siang Gaza to. Okay. Minsan mga babae masyado kayo mabunganga eh. Tangina mga bunganga nyo kasi putang inang bunganga yan eh. Masyado kayo mabunganga eh. Gusto nyong malaman, diretso babae, ang dali namang malaman kung bakit wala respeto sa iyo asawa mo eh. Tanong mo siya, tapos manahimik ka. Tapos kung ano man yung sinabi niyang dahilan kung bakit wala siya respeto sa iyo, tanggapin mo, tapos baguhin mo yung ugali mo. Ang dali naman resolbahin ng putang inang ganyang problemang wala respeto sa asawa mo. Ang dali. Ang dali. O, tapos ngayon, kung mali naman halimbawa ang expectation ng asawa mo, you are welcome para iset yung proper expectation ng asawa mo. Pero tangina, tigilan mo talaga yung kakabunganga. Walang pakinabang yung kakabunganga mo. Tangina, parang yung bunganga mo, parang pukin na, tururut. Parang puwet ng manok. Nakikita mo yung puwet ng manok pag nangingitlog? Parang ganun. Pag na matuto kayo manahimik, mga babae. 2:11 ng unang Timoteo. Ang mga babae mag-aral tumahimik na may buong pagpapasakop. Hindi ko pinahihintulot na mga babae ay mangaral o magturo sa lalaki kundi tumahimik. Ang utos sa babae, matuto kay tikom yung bunganga mo. Mga babae, matuto kayong tumikom ng bunganga nyo. Kung gusto niyang payapang pagsasama, matuto kayong magtanong na ang dahilan kung bakit kayo nagtanong, hindi para bumunganga ka. Nagtanong ka para matuto ka.
Para maayos mo yung sarili mo. Para maayos nyo yung relasyon nyo. Ganon kasimple. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Kim Kaiser Fernandez. Boss, ano naman masasabi niyo sa kaibigan na okay sila pagkaharap ka lang, pero pag wala ka, tae ka? Pag wala ka, tayo ka. Baka tayo ka naman talaga. Ano ba? Pero kailangan may consider yun. Sino ka ba? Ano ba naman ang resume mo? Diba? Ang ibig ko sabihin resume, hindi yung literal na resume na ipinapasa mo sa trabaho. Ang ibig ko sabihin resume, yung resume mo ba, pagkasama mo yung mga tropa mo, ano ba pakinabang mo sa mga tropa mo? Diba? Check mo rin sarili mo, baka wala kang pakinabang sa kanila, baka buraut ka. Diba? Check mo sarili mo, baka pag nagiinuman kayo, di ka nag-aambag. Tapos ang lakas mo pang kumain ng pulutan, takina ka. Diba? Tuto ka naman umambag pag malakas ka kumain ng pulutan, takina mo naman, kulang na lang sa'yo, kanin, inubos mo yung pulutan. Kinang-ina mo naman. Diba? Handaan, pinuntahan mo pala. Oo, no. Tangina, sabi nga nila, akala ko punta ka sa birthday yan. Happy birthday sa'yo, ha. Salamat sa pahanda mo, ha. Tangina, inubos mo yung pulutan, eh. Matuto ka magambag. Diba? Ganun yung konsepto, eh. Alamin mo kasi kung ano social standing mo. Hindi naman magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Maliban na ng mga chismoso yung mga kaibigan mo. Hindi naman magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo pag nakatalikod ka, kapag okay ka para sa kanila, eh. Diba? Ganun kasimple yung konsepto. Maliban na nga lang, plastic yung mga tropa mo. Doon nagkakatalo. Yun, kailangan mo talagang malaman. Ito, turuan ko nga kayo, takinan talaga. Dahil Pilipino talaga. Wala eh. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito. Ito, social... Takna, naihituloy ako. Kakain naman tubig. Ito yung socially acceptable. Takin naman tumigil ka kakatawa, Leche. Natatawa rin ako eh. Lalo tuloy ako naiihi. Sumasakit yung pantog ko. Pag natatawa, natatawa din ako eh. Ito yung socially acceptable behavior. Ito socially acceptable behavior. Alamin mo kung ano to. Ito socially acceptable behavior. Dito ka sa loob nito maglaro. Baka kasi naglalaro ka sa ilalim nito o sa ibabaw nito. Pag sa ibabaw nito, arugante labas mo, mayabang ang dating mo. Pag nasa ilalim ka naman nito, mahiyain naman masyado ang dating mo. Alamin mo yung socially acceptable behavior, tapos doon ka sa loob nun maglaro. Whether it be tungkol sa inuman, o tungkol sa kwentuhan, o tungkol sa kung ano man, diba? Dito ka, socially acceptable behavior. Yun na importante. Alamin mo kung anong socially acceptable behavior, sa loob ka lang nun maglaro. Huwag kang lalampas, huwag kang bababa. Yun ang sagot ko ron. Teka, ihinga mo na ako. Takna kasi, Gil, patawa ng tawa eh. Hello? Shoutout ka muna. Ako ba? Ihi mo na ako, Leche. Oh, shoutout Kailang, daw muna. Wala pa nag-shoutout eh. Wala pang umihi kay ano. Wala akong ma-shoutout eh. Gap na lang kayo ng name sa mga isa-shoutout. Augusto Manalak, shoutout sa'yo. Hans Sabordo. Rems Fit. Hello Kuya Rems. Kamusta? Trey Cholo. Miss Gail shoutout. Jonathan Barquisa Lasebal. Shoutout sa pantog mo, boss. And Cross Ink Tattoo Vlogs. Petros Novsky Chapre. Hi, Rems. Ayan. Si Chef Anthony ang pala nandito. Ay, Chef, hello, kamusta? Sinare ko yung live mo kanina, alam mo kung gano'n ka kamahal. 2 page pa. Yes. Rems Fit nanonood din. Shoutout mo daw siya, boss. Okay. Sabi ko kasi kay brother no nakaraan, yung isa sa mga tao pips na dito. Alagaan ka ako tayo sa tubig. Kasi nagla-live tayo, tapos wala tayong tubig, tapos ang sakit na nalaugang ko, walang tubig. Hingi mo yung tubig, minsan di ka papansinin kasi nagsaserve sila rito eh. Ngayon naman, sobrang alagang-alaga sa tubig. Puta, inom na ako ng inom, naiihina ako sa gitna ng live. Sige lang, lakas po magpatawa, putang inom to. Teka muna pala, The Chichester Halloween Special. Sige, next question. Mas potato. Shoutout sa pantog mo, sir. Sir, baba mo. Sir, baba mo. Hindi, nakakalimutan. Ha? Ay, sorry. Butas, sorry. Butas kasi yung ano ko, shirt ko. Butas. Tapos puti yung brief ko. Mas puti. Pagkailaw mo, sir, na lumiwanag lalo. Lumiwalag yung brief ko. Kasi kulay puti.
Gago na. Kulay black kasi yung short ko. Tapos, taka na punong-puno ng kaleche. Yan yung nangyari sa amin ngayong araw eh. 3 motor, putang ina down. Bagsak yung 3 motor, putang inang yan. Yung isa, yung malaking motor, biyak yung, tag ito, putol yung kadena. Tapos yung motor naman ito ni brother, anong problema nun? Ayaw umandar? Yung yung belt, no? Belt? Putol yung belt. Tapos yung isa naman, walang gasolina. Tangina. Paano nila Tapos dala? flat pa. Ha? Paano nadala hanggang dito? Abi, may putang nagdumiskarte na kami, syempre. Oo, ang ginawa ko, pinaihi ko yung yung malaking motor. Ah, Ang tawag nila ito paihi. okay. Yung lalagay, yung gasolina nun, yun yung kukunin mo. Okay. Tapos lalagay mo ngayon doon, sasalin mo ngayon. Ah. Tapos ito malupit. Si brother kaya uminom ng Sting. Tapos nung pinaihi namin yung malaking motor, yung gasolina kakulay ng Sting. Pati mo yun. O, tapos syempre, alam mo na kung ano nangyari. Mashed potato! Mashed potato! Nainom niya? Wala akong sinabi na inom. Sayang. Sinali namin. Ikaw nag-assume nun. Sayang. Sige, next question. Tapos ito pala. Nung sumampa ako ngayon dun sa motor na walang kasi yung ito yung sabaw, nakagalon, di ba? Tapos nakalagay sa gitna ng scooter, ng bulok. Tapos pag sampa ko na ganun, sabi, tangina, punit. Punit, ang putang ina mo. O, sige, go. Next question. May nag-comment dito. Sino yung nagsha-shoutout kahapon? Jesser Sarne Carcusia. Gusto ko mag-shoutout yung kasama yung lalaki kahapon. Ang landi ng accent. Hehehe. Sino? Topex. Topex. Ang landi ng accent. Siya yung nagbabasa kahapon. Halika ka rito, dali kaway ka rito sa camera, dali. Halika ka rito, dali kaway ka rito. Ito isa sa mga tao ko eh. Kaway ka muna rito. Okay. Shoutout ka muna. Siyempre, shoutout sa asawa at anak ko. Yeah! Shoutout! Tangina, shoutout daw, shoutout. Nang may ihi ako, narinig ko, shut up. Sige, go. Next question. Sorry sa accent ko Shoutout daw, shoutout. Shoutout. Sige, go. Next question. Bakit daw butas, sabi ni Adisa Coroming? Yun nga, pagsampa ko nga na ganun. Di syempre, di ba, sampa ka sa motor. Pag-ihibalayin mo ngayon yung 2 binti mo. Pag-hiwalay ng 2 binti ko, sumigaw, sabi, puti yung brief ko. Itim yung shirt ko. Kitang-kita. May liwanag ang buhay. Takinag yan. Takinag yan. Okay, sige, next question. Rem Switzer, sabi niya, tayo na miss ko tawanan natin, ha ha ha. Bumisita ka kasi dito, puro ka ganyan eh. Bumisita ka rito. Ayan. Puro ka buhat ng bakal, yung mga kaibigan mo, nakakalimutan mo na. Alam mo na, Rems. Sige, go. Puro ka daw buhat ng bakal, Rems. Tanong naman po ito, aray ko. Hindi na naman pa. Juancho Golianos. Idol, paano ba makaiwas sa sugal? Gumawa ka ng endeavor na kapakaipakinabang. Trabaho ka tuloy-tuloy. Tingin mo kasi yung tangin na makakasugal. Paano umiwas sa sugal? Gawa ka na ibang endeavor. Yung oras na magsusugal ka, ilaan mo sa iba, mag-ML ka, ganun. Parang ka na rito. Nag-ML kami rito eh. Di ba? Paano Pagkatapos pagkatapos ng trabaho, ganun. Ingat, dahan-dahan. Sir, paano pag yung ML kasama yung sugal? Nagpupustahan. Tanga ng bad trip nga ron yun. Yung ML nagpo-promote ng sugal. Tapos pagkakita mo, ay, putang ina mo. Ito, wag ka sa Pornhub. Si Ibana, nagpo-promote ng sugal sa Pornhub. Tangina, solid yun, sobra. Meron? Oo, seryoso yung commercial dun. I should know. Magkano pa, sir? Paminsan-minsan. Nag-enjoy tayo sa buhay. Simple lang naman ang konsepto eh. Huwag ka na-aabuso. Lahat ng bagay na aabuso, yari ka. Okay, next question. Sabi ni Remspit, oy, hindi ako nakakalimot, kaya nga ako lagi nanonood sa live eh, ha? Oo nga, sa bagay. Madaling araw naman eh. Madaling araw naman Follow nyo si Remspit. Malupit yung mga contents niyan. Tanga naman, mabisa. Pampaganda ng katawan. Laki ng katawan yan. Papasok na Mr. Olympian yan. Buta, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Okay, go. Next question. Sabi ni Adrian Gabriel, kilala mo to? Hindi ko alam. BR Boys. Oo. Sabi niya, brother, paano to? Paano ba lalaban ng gambling addiction? May kilala akong problemado di ko na lang itatag dito. Parang kilala ko yan, Brad.
Hindi, ganito. Pagka trouble ka dyan, kailangan mo muna mag-abstain. Kasi ito kasi ang problema eh. Dati makakapag-abstain ka. Kasi kailangan mo pa physically, pumunta sa casino. Kailangan physically pumunta sa casino. Dati makakapag-abstain ka, huwag ka lang pumunta sa casino, hindi ka na magkakaproblema eh. Oo, mahirap na hindi pumunta sa casino ng mga panahon na yun. Pero, pag hindi ka pumunta, makakapag-abstain ka, tapos makakapag ang tawag detox. Diba? Makakapag-detox ka na. Ang problema, yung casino ngayon, nasa cellphone na. Dali lang, nais ko pa sandali yung buhok ko. Yung casino ngayon, nasa cellphone na. Magkano kailangan mo? 500, sir. Yung casino ngayon nasa cellphone na. If you have to go through detox, na huwag ka munang mag-cellphone, brother, you have to do what you have to do. You have to do what you have to do. Kasi tangina, maniwala ka. One way or the other, titigil ka rin dyan. Titigil ka rin dyan, one way or the other. Pag either ngayon, na medyo lesser pa yung damage, o pagka iniwang ka na ng lahat, tas magpapakamatay ka na. One way or the other, titigil ka dyan sa addiction mo. One way or the other, titigil ka dyan. Maniwala ka sa akin, one way or the other, titigil ka dyan. Either titigil ka kung kailan hindi pa masyadong malaki na damage, na tingin mo ngayon, malaki na talaga damage. Pero maliit pa yan. Kumpara sa kaya pang magawang damage yan in the future. One way or the other, titigil ka dyan. Ako, suggestion ko sa'yo, tumigil ka na ngayon na. Next question. Nag-comment din si JM Sans, tara na Rems, di nag-PM ako sa'yo. Tara, ano ba? Putang na mga tropa ko na to. Hirap sa inyo, puta. Bumibisita nga sa akin kahit mga taga-tawid dagat pa eh. Yung nakaraan, saan yun? Tike? Antique? Tawid dagat yun, Tangina, bumiyahe siya ng ganong kalayo. Meron pang isa pa, nag-message sa akin. Ano daw? Nasa Palawan. Puta. Literal, bumabiyahe talaga sila. Naka-to-go siya na shipping. JNT. Ito na po. Delivery. Naka-package siya. Naka-package. Ito na po yung customer nyo. Nasanay sa shipping. Takinagin. Putak na natawa ako sa sarili kong kalokohan. Ma'am, ito na po yun. Ayoko na. Putak na. Kakatok sa mga Gail George. Gail George, ito na po yung customer nyo. Galing Antique. Galing Palawan. Naka-package pa, bubuksan mo. Ay, ma'am, pabili po sinigang. Sige, go next question. Ano yung tanong naman, Hana? Ito. Tanong po ni Johan. Patapos na ako. Alis na agad kayo? May kukunin lang po. Okay, balik ka agad Sige, idol. Ayoko matagal Okay. Ako papatok sa loob Okay, go next question. Tawan-tawa tuloy si Rems sa'yo, sir. Sige, go. Johans Tumama Giliera. Bossing, kung Tumila ako yung manok. Ni Gail. Alaga ka naman sa tubig kalimutan ko yung wine. Nagbibinata na kasi si Gail. Hindi ako nakinom ng pills eh. Nagbibinata na yung sekretary ko. From being a girl, now she's starting to be a boy. Sige, go next question. Hindi sir, baka bumuting yung Yung nanliligaw naman sa'yo, di ba? Ayaw mo nun? Ayaw. Okay, sige. Johans Tumama Giliera. Bossing, kung nag-ansyuhan ka na ng kapatid mo multiple times, alam ko, pera lang. Nawala, ito. Pera. Maganda yung tanong na yun, Alam ko pera lang, pero minsan nakakawalang respeto na. Tapos naisipan ko ng kalimutan na kapatid ko siya. Tingin mo masapang tao na ba ako? Bakit kasi, takina mo? Nag-aansyo ka ng minsan. Nag-aansyo ka uli. Fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you.